Mga kapuso, itong inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Nitong Hunyo lang ay nilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA ang Memorandum Circular Number 2024-17 o ang Additional Guidelines for Delayed Registration of Birth. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Ms. Charisma Mojares, ang head ng Batangas City Civil Registrar's Office. Magandang hapon po, Ma'am Charisma. Magandang hapon po, Sir Ace. Magandang hapon po sa lahat po ng manonood ninyo. Ma'am, ano po ba ang proseso sa delayed registration of birth? Sir, una po, kailangan po muna nating i-determine kung ang paggagawin po nating rehistro ay delayed registration nga po kasi meron po tayong tinatawag na timely registration din po yon, na kung saan ideally within 30 days po na naipanganak yung bata ay maiparehistro po natin. Ngayon, beyond that, beyond the 30-day period po, yun na po yung delayed registration. So, ang una pong kailangan natin gawin, meron po tayong PSA negative certification na ito po ay makukuha natin sa PSA or Philippine Statistics Authority. Meron din po tayo na no record na i-release po ng Local Civil Registry Office. Ito pong dalawang dokumentong ito nagpapatunay po na talaga pong wala pa po sa database or sa archive yun pong rehistro po nung tao or nung bata. Kailangan din po ay yung pong back portion po ng Affidavit of Delayed Registration, kailangan po ito ay properly filled out. At atin din pong i-determine kasi kung ang bata po ay pinanananggapan ng ama, ay kailangan din pong filled out po yung admission of paternity at meron din pong yung pong tinatawag naming AUSF or Affidavit to Use a Surname of the Father. Ngayon po sa pagkakataon pong ito, kailangan po ng personal appearance ng pareho pong magulang. Kasi may pepermahan po ang mother, may pepermahan din po ang father. Kailangan din po, kung ang bata po, ang irirehistro ay 0 to 6, mother lamang po ang kailangan pong pumunta po dito sa amin at peperma po. Hindi na po kailangan kasama yung baby, yung mother at saka yung father na lang po. Pero kung halimbawa po naman na yung irirehistro pong bata ay 7 to 17 years old, mangangailangan po ng isasama po yung bata dito sa amin, personal appearance po, at meron po rin siyang pepermahan kasama po ng attestation po ng mother. Since nabanggit niyo po itong ilang mga requirements, ano-ano pa po ba mga kailangang ipresenta sa delayed registration of birth na nakasaad sa Memorandum Circular Number 2024-17? Una ay yung pong national ID. Pero hindi na po nire-require ng national ID yung pong mga 0 to 11 months po na bata. Yun lamang pong 1 year onwards. Ang kailangan po ay meron pong mai-provide na national ID. Meron din pong 2x2 unedited na ID picture, white background at front-facing po ito. Meron din pong barangay certification na nasa katunayan ay sila po ay residente sa naturang pong barangay nila. Meron din pong dalawang government IDs para po sa mga parents. Kung ang irirehistro po ay 18 and above, kailangan po ay may personal appearance po sila dito. Kung ang foreigner po ang parents, kakailanganin din po na magpo-provide po ng passport or Bureau of Immigration Clearance Certificate. Meron din pong naidagdag na certification po na manggagaling po sa aming tanggapan, magpapatunay na ang lahat po ng mga dokumento na tinanggap ay ito po na-ascertain yung pong truthfulness na kumbaga nakausap ng husay yung aplikante at nakita na kumpleto po ang kanyang mga dokumento. Ma'am, kailan po ang implementation ng nasabing Memorandum Circular? Na-receive po namin ito, yung pong public advisory dated po ito ng June 2024. So, upon receipt po ay di strict compliance na po agad kami. Strict immediate compliance na po kami. Kamakailan, ma'am, naging mainit na usapin itong sa birth certificate, sa identity, lalo na sa Kongreso, no, sa mga hearing, sa Senado. Yes. Nagkaroon po ba ng paghihigpit sa inyong opisina dahil po dito?
Yes po, kasi ito pong mga nabanggit ko po, ito pong mga pahuling nabanggit ko po na mga requirements, lahat po ito ay mandatory. Sa mga magulang na hindi pa po na ipaparehistro po yung kanilang mga anak, sana po ay wag po tayong mainis or matakot dahil po sa mga nadagdag na mga dokumento pong inire-require sa atin. Ang tanggapan po naman ng Civil Registry Office po ay handa pong makipagtulungan po sa inyo para po maisaayos po natin ang inyo pong dokumento at nang ang inyo pong mga sarili, ang inyo pong mga pamilya ay mairehistro po natin kahit na po sila ay yung pong nasa tinatawag na delayed registration. Maraming salamat din po, Miss Charisma Mojares, ang head ng Batangas City Civil Registry Office.